Okay, maayong buntag sa mga kaigsunan. Sa maayong adlaw nga ta magapamalandong nagsab sa pulong sa Ginoo. Dili gyud mahimong babag ang panahon nga kita magapamalandong sa pulong. Amen. Kaya mong tapat, kay tapat aron nga libay ko kay kita. Libay ko kay taga-antag sa Ginoo. Yung mata salamat sa Ginoo nga sa kanunay atong Dios maayo gyud. So meaning takna mga kaigsunan magapamalandong ta sa pulong sa Ginoo ug ako nang giingon nga dili gyud mahimong babag ang panahon or ang kalisod sa panahon nga dili gyud pamalandungan ang pulong sa Dios. Even in the Old Testament, ang mga Israelites, nakasinati po sila quarantine sa ilang panimalay. Pero dili nila nagpasabot nga mawala atong pagtuo. O dili pasabot nga kung di na ta magtigom, mawala atong pagtuo. Apan mao ni ang panahon nga the more gyud nato nga lig-unon ang atong pagtuo diha sa Ginoo, hinubanan sa kaalab nga naglikan diha kaniya. So magapamalandong ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. There is Job, no? We will talk about the life of Job and ang iyang mga kasinatian layo ra kaayo sa atong kahimtang karon. And in fact, this time nga nagapangitabo, it's an overview sa unang giingon before nga overview ni siya sa mahitabo in the near future pag mabilin ka sa biyahe sa langit, no? Ang tawag nato nga rapture. So ang rapture walay last trip. I mean walay second trip, walay third trip. It's a first and last trip gyud. So kung mabilin ka, makasinati gyud ka sa mga kalisdanan. So atong tunangyan about the life of Job in the book of the chapter 1, the whole chapter, and then sa chapter 2 hangtod sa verse 10. So ato makita diri ang life ni Job. So let me read the word of God in Job chapter 1 verse 1 hangtod sa kaning the whole chapter sa verse 1, chapter 1. Yung kaniya, di usa ka tawo sa yuta sa os nga Job ang ngalan. Kining tawhana hingpit og matarong, mahadlokon sa Dios ug naglikay sa dautan. Ug nangatawo ngadto kaniya ang 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babayi. Aluna siya 7,000 nga karnero, 3,000 ka kamilyo, 5 ka gatos nga paris nga baka, ug 5 ka gatos nga bayi nga asno, ug daghang kaayo og mga sulugoon. Mao kining tawhana maoy labing madtugan sa tibuok katawan sa silangan. Iyang mga anak nga lalaki mag-adtuan ug maghimo og kasaulugan diha sa balay sa matag usa sumala sa iyang adlaw ug pasuguan nila ang dapiton nga ang ilang 3 ka igsuong babayi aron sa pagkaon ug pag-inom uban kanila. Og sa mulabay na ang mga adlaw sa ilang mga pagsaulog, si Job adto ug magpabalaan kanila ug mosayo siya pagmata inig kabuntag ug maghalad og mga halad nga sulugon. Sumala sa gidaghanon nilang tanan kay miingon si Job, tingali og nakasala ang akong mga anak ug nagpasipala sa Dios diha ilang makasing-kasing mao kini ang himo ni Job sa kanunay. Sa niya nakaadlaw sa diha nga ang mga anak sa Dios miadto aron pagkita silang kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Sa Satanas miduol usab uban kanila ang Ginoo miingon kang Satanas, din ba ikaw gikan niya sa Satanas mitubag sa Ginoo gikan sa pag-adto nganhi sa yuta ug gikan sa pagsaka ug pagkanaog niini. Ginoo miingon kang Satanas, nahunahunaan ba nimo si Job nga akong sulugoon nga walay sama kaniya diha sa yuta? Walay ikasaway ug matarong nga tawo, mahadlokon sa Dios ug naglikay sa dautan. Nya si Satanas itubag sa Ginoo, mahadlok ba si Job sa Dios sa walay hinungdan? Wala ba ikaw magbutang
ug ali libot kaniya og sa iyang balay ug sa tanan niyang butang sa tanan dapit. Gipanalanginan nimo ang buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang mga katigayunan nagkadaghan sa ibabaw sa yuta. Apan bakyawa aron ang imong kamot ug tanduga ang tanan mga anaa kaniya ug siya magpasipala kanimo nganha sa imong nawong. Ang ginuming sa tanas tanawa ang tanan nga anaa kaniya sa imong gahom ayaw lamang siya tanduga. Busa milakaw sa tanas gikan sa tubangan sa Ginoo. Usak ni anak kaadlaw samtang nangaon ug nanginom og bino ang iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye didto sa balay sa ilang kamagulang igsoon nga lalaki may miabot nga sinugo ngadto kang Hob ug miingon ang mga baka nagdaro ug ang mga asno nanibsig duol kanila ug ang mga sabyanhon misulong duol kanila ug ang mga kanila gikuha sila ug ilang gipamatay ang mga sulugoon pinaagi sa sulab sa espada ug ako na lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya may lain na usab nga miabot ug miingon ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit ug nasunog ang mga karniro ug ang mga sulugoon ug gihurot sila ug ako na lamang ang nakaikyas aron pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya may lain na usab nga miabot ug miingon ang mga Kaldinyanhon naghimo og tulo ka pundok o misulong sa mga kamilyo o gidala kini. Ilang gipamatay ang mga sulugoon pinaagi sa sulab espada. Ako lamang ang nakaikyas aron pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya may lain na usab nga na miabot og mingon ang imong mga anak nga lalaki og imong mga anak nga babaye nangaon og nanginom og bino sa balay sa ilang kamagulay igsoon nga lalaki ug diha usa ka kusog nga hangin nga miabot gikan sa kamingawan ug mihapak sa upat ka suok sa balay ug ang mga batan-on natumbahan niini ug sila nangamatay ug ako lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Unya si Hob mitindog ug migisi sa iyang listi ug mikiskis sa iyang ulo ug mihapa sa yuta ug misimba ug siya mingon hubo ako nga migula gikan sa tiyan sa akong inahan ug hubo ako nga mobalik ang Ginoo naghatag ug ang Ginoo nagkuha bulahan ang ngalan sa Ginoo niining tanan si Hob wala makasala magpasangil sa Ginoo ug sayo. Ang Dios magadugang panalangin siyang pulong nagambot gamhanan ug maon ni Dios salamat niining takna Ginoo. Lord, I pray that you will bless ang imong makatawhan nga magapaminaw sa imong pulong Ginoo. I pray Lord God that this word nga mong pamalandungan today makalig-on Ginoo sa matag usa taliwala sa among kahimtang karon o Dios. We believe God that everything is under your control, Lord God. So Heavenly Father, continue to work to its every life, Lord God. Continue to bless its every family, its every individual. Continue Lord nga sa kanunay malipay ug matuboy ka sa among matag kinabuhi. In Jesus name. Amen. Okay, this morning mga kaigsunan, we will talk about keep serving even it hurts. Makasimba ba ka or maka-serve pa ba ka sa Ginoo sa dihang masakitan ka? We have seen ang life ni Hob. Sunod-sunod yun ang kahintang nga nagtabo siyang kinabuhi. But still, he praised God. He worship God, taliwala sa mga pagsulay nga naabot sa iyang kinabuhi. And let me ask this question. Have you been hurt? O masakitan ba ka? Siguro, tao man ta. So, muna yun nila, pag masakitan ka, nagpasabot, normal ka nga. Tao, tanaw na yung tapad daw. Kung nakitapad dira. Kung normal ba? Kung normal ba siya? No? Kung normal siya, mabati yun siya. Sakit, masakitan yun siya. Diba? And then, unsa may imong gihimo? What did you do? Sa dihang nasakitan ka. Niundang ba ka sa pangalaga sa iyo? Ni-blame ba nimo ang Dios? Look, si Hob, ang iyang gihimo, kung tanawon, kikid basta-basta no, magdungan, mahurot ang tanan niyang mga kaptangan niya. Iyang anak nga, mga anak pag yun niya tanan. And then, ato makita pa rin niya nga, dili lang niya dili taman ang problema ni Hob.
but there's more. Napagidaghan. Ingon pa ni Job, sa niya, hubo ako nga migula gikan sa tiyan sa akong inahan, ug hubo ako nga mobalik. Ang Ginoo naghatag ug ang Ginoo nagkuha. Mulahan ang ngalan sa Ginoo. So, ingana po natin mo, pero lisod pag masakitan ta. But this is makita ba nga testing ba sa atong pagtuo or katong kalig-on diha sa Ginoo. And then, unsa man usually ang maka-hurt sa ato? Sa man, mabastin ba ka? Sugton, mga butang nga mga gina-expect nimo, but wala gyud na natuman ang mga expectation nato. Ang pangutana pod, ang Dios ba no na natuman pod ba ang iyang expectation sa imong kinabuhi? So there are things that usually hurt us, but those things ginaalaw na sa Ginoo para maligpon pa gyud ta. Another, and unsa man nato nga we can serve God even we are hurt. Grabe no, sakit gud kayo na ba no? Yang mag-serve ka sa Dios nga you are hurting. But you know, God says in the book of Psalms that He loves those broken hearted. God is near and He loves those broken hearted. Dili nato masinatian ba no nga truly God is good. Truly, God is a powerful God. Ang Diyos, wala yun siya nagapasagad ka nato. In this time, sama sa ani atong sitwasyon, limitado ang atong mga liko, limitado ang atong mga angay nga buhaton na kay adtuan, but limited kaayo because of this preventive nga measurement nga gihimo in order nga this coronavirus dili na mo daghan pa. But in spite of this, we can serve God. Amen. Makaserve ta sa Ginoo. And how we can serve God even we are hurt? Unang-una is remain faithful to God. Hindi mong tapad. Remain faithful to God. In this verse in the book in verse 1 to 20 sa ingon ni Job, Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Makahimo ba tag ingon ani po? Nga Job, in spite of this, he remained faithful to God. No? So diri nato makita nga kanang ang atong pagka-faithful. Sa gani gamay lang nga problema, wala na, we give up. But remember the life of Job. Grabe ang kinabuhi ni Job. But ato makita asa man ta mahimong faithful. Unang-una is sa atong commitment. We always heard about commitment, but how's our commitment to the Lord? Nasama ani nga panahon, are we blaming God or are we praise Him? Or are we kanagong maluya na baka ngano man Lord, ngano man. But let us be faithful like Job. Ingon si Job, ikaw ang naghatag, Ginoo, ikaw usab ang mukuha. Praise be the name of the Lord. We will be committed to the Lord. Kanunay na tumadunggan ang commitment, but this is the time nga makita nato ba kung unsa gyud ta ka committed diha sa Ginoo. Malipay ba ka sa dihang wala pay panagtigom? Ingon pa ganin na ito yung mga joke nga nangutana daw tong katong wala kayo nagasimba ba? Nangutana siya ba nga, "Sir, wala tay simba karon?" Siya, wala. Ay, sayang. Tubag sa pastor, sa una man gani nga dili pa uso ang simba, di may kumusimba. Karon na noon nga uso, mutana ka, atik-atik ragon. Pero let us be reminded ba that we will be committed sa atong commitment diya sa Ginoo. This is a sign that we are remain faithful to God. I know and I believe nga maagid ni kahumanan kaning nagapakitabo karon. So remember your commitment to the Lord. What is your commitment to the Lord? Remember, and mauni siya ang time nga i-remind ta sa
Ginoo nga we will be committed with our commitment. Ikaduha is in our service in the Lord. Kumusta man ang atong pagpangalagad diha sa Ginoo? How's our service in the Lord? Job, he never kanagong gi-blame niya ang Ginoo, but he remained serve God in spite of what happened. Look, daghan pa gyud ang nahitabo kang Job, di ba? Dili lang nawad-an og kabtangan, nawad og mga anak, nawad-an pud siya og mga iyang asawa, o iyang mga higala. If you read the whole chapter sa kaning book of Job, nya ang sakit pa gyud ana, naapagid siya sakit. Ayang sakit nga just like ang kahimtang karon ba no nga kung maigo kag corona, mao nay corona nga wa gyud kay moduol nimo, walay corona kay na may virus. Job the same sa ingani nga pagbati ba nga gisalikway siya, gitalikdan siya, but he remained faithful in service to the Lord. Sa ato apod magpabilin bata nga tinud-anon sa atong serbisyo diha sa Ginoo. How we can be proved nga faithful ta sa atong service diha sa Ginoo. In Psalms 27, ngun pa dito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So there is joy in serving God. Every work sa nga atong buhaton para sa Ginoo, we have this joy. Pero sometimes mahimo bata nga mag-struggle, mahimo ba ning burden sa ato? If serving in the Lord is a burden to you, kabug-aton, I mean kanang mag-struggle ka, there is question sa imong kinabuhi. Because every time nga maghimo tag serbisyo diya sa Ginoo, dapat malipay gyud ta. Di ta magreklamo. Amen. Di ta magreklamo. Because remember, ang atong ginaserbihan, He is the King of Kings and the Lord of Lords. One day, has He promised, mabalik din siya para sa pagkuha sa iyang mga katawhan. Mabilin ta ana, no? Worst pag yun ang mga experience na to ni kaning corona. This is a mild, may ganit karon kay kanang nay ginahimo ang mga mga scientists para lang naibaksin. Kung mahuman mo abot na ang rapture, no, nagyud luoy kayo ta. So samtang naapatay panahon, let's serve God. While naapay adlaw, let's serve God. No, samtang naapatay kalig-on, let's serve God faithfully. No, dapat mahimutang magmalipayon sa atong serbisyo sa Ginoo. Amen. And then the next is how to remain faithful. Amen. Kanagong mag serve sa Ginoo. Kanagong how we can serve God even we are hurt. Diba? Remain faithful. And then next is kaduha is by trusting God at all times. Sama to pag-trust sa Ginoo. Sa panahon lang bang ayahay ta? Oh, just like sa wife ni Job. Oh, sa gingon sa wife ni Job siya, instead nga mahimong ta nga motivator, no, sa iya kang Job, but sa ingon ni sa iyang wife in verse chapter 2 verse 9 and 10 ingon pa niya, his wife said to him, are you still trying to maintain your integrity? Curse and die. Lima ano? Tung luha o kamatay na. But Job replied, you talk like a foolish woman. Shall we accept only good things from the hand of God and never anything bad? So in all this, Job said nothing wrong. Pangutana, salig lang bata sa Diyos sa mga butang nga maayo? What if just like this situation? Well, we must trust God at all times. Dili nato ni ma-experience ang kanagong ginabasa nato sa bersikulo nga, trust in the Lord with all your heart, in all your ways, acknowledge Him and He will direct you. Trust God. Dili nato makita kung unsa ang himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi.
sometimes the enemy is trying to use our loved ones. Diba? Kang Job ang gigamit sa yawa ang iyang asawa. So everything nga kanagong dili maayo nga sulsol sa madunggan ni muna, it's came from the enemy. Samot na gyud kanang magdikta nga mag-suicide, it's not from the Lord, it came from the enemy. Just like kang Job, his wife gamit sa kaaway. Sa ingon niya, curse and die. Liman ka na. Sakit kayo na nga. Maunay sakit. Tungod sa daghan na siyang gibati, murag tanaw sa iyang asawa, inutil naman niya ang asawa, nay pulos. Ingon siya, may mamatay na lang ka. Ingon siya diriyo sa Cebuano, tungluha ang Dios og pagpakamatay. This is the work of the enemy. Kanagong sa panahon sa sama niya ni. No? Basta gani mga depressing ang mga word, dili na gikan sa kaaway. It came from the enemy. When someone is kanagong nanay makigistorya sa imo, masuko sa imo niya, personal na kaniya, it's not about ano na ang laban na it's spiritual battle na. No, kung ingnon ka nga imong simba-simba ka, hallelujah ka, pero imong batasan, no? Kung dili na siya tinuod, that's the work of the enemy. Just like sa wife ni Job. Instead of i-lift up niya si Job, instead of i-motivate niya si Job, but sa niya, tungluha ang imong Dios o pagpakamatay. And this is the work of the enemy. Ang word sa Ginoo sa mga sitwasyon nga we are hurt, no, we cannot understand our situation, our feelings, everything. No, naagyoy word ang Ginoo. In Psalms 46, ako mabasa dira nga, be still and know that I am God. In sama ani nga mga sitwasyon, in Psalms 91, atong makita nga kung ang Dios mo'y atong dalangpanan sa kanunay, He will protect us. He will not allow evil things comes in our way. O kaning coronavirus, I believe that the enemy is using this para mabungkag po ang mga magtotoo. But remember, we must trust God at all times. Amen. Saligi sa kanunay ang Diyos. He will never leave us nor forsake us. And as a challenge for all of us, challenge din sa matag usa sa ato. Trust God at all times, even we don't understand what was happening. Remember, God will not bring us into destruction. Amen. God will never bring us into destruction. Saligi ang Dios sa sama kaninga sitwasyon nato. I believe nga this coronavirus dili gid nimo dugay. Sa dili dugay nga panahon mahuman gid ni. And let us remember the word of God in Romans chapter 18 verse 18. What it says? I consider that what we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to us. Ang mga pagsulay sa kaninga presente nga panahon, dili raw niya ikakumpara sa himaya nga ipadayag sa Dios kanatong tanan. So, let me challenge all of us today. No, let us serve God even when it hurts. Nindot gani kung nakasakit imong pagbati, no, you have to come to the Lord. Give it to the Lord. And remember, our God will comfort us. God will give us His word. Let us hold on God's promises. God will never fail His promise. Amen. So, muna akong challenge ka natong tanan mga kaigsunan. Let us continue to serve God even when it hurts. This time, wala na'y panahon nga mag-backslide. So, hinay mong tatad, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon tang mga alagad diha sa Ginoo. Kung maabot man ng time nga
wala natin pinagtigom, sa langit na tamang tigom, pakanindot raw niya, wala na, hindi na to, wala na virus dito, ang nadito, puro nga corona. So, makaigsunan, let us continue uphold one another in prayer, and let us continue trust God, let us continue back up our leaders sa atong mga pag-ampo, and sa kanunay, musalig yun ta sa Ginoo. Ang Dios wala gyud sa masipyat sa iyang ginoo. So this morning, mo na akong pagdasig kanatong tanan. And let's continue nga kanagong magpabilin ta nga safe sa kanunay and have the joy sa atong pagserve sa Ginoo. So makaigsunan, mo ni akong mga pagdasig kanatong tanan. So hoping and praying nga we are happy sa mga pagsimba nato diya sa Ginoo, kanang natay kalipay nga malandong diya sa Ginoo. So let's take this time as an opportunity nga magkahiusap ta sa atong tibuok pamilya nga magpag-ampo, no, pagdinasigay sa sama ani nga sitwasyon. Amen. Let us pray. Lord, salamat sa imong word. Thank you, God, for the life of Job, that in spite of what happened to him, he remained faithful diha kanimo, Lord God. He continue trusting you, Lord, because he know nga dili gyud sikyat ang imong pag panalangin kaniya, dili gyud aksidente, Lord, nga ang naitabo sa iya Ginoo, but everything is according to your purpose and according to your plan. I pray, Lord God, this morning to it's every brethren, Lord God, I pray nga padayon ka magapanalangin, Ginoo, in spite man nga wala mi nagdigom sa ka-building, but God, our spirit is uniting, Lord God, in worshiping your name, in serving you, Lord God. And Lord, mahing katumanan sa pulong that your people, Lord, will gather together to worship you in spirit and in truth, Lord God. So, salamat, Ginoo, and Lord, ang mga pag-ampo nga sa kanunay, ikaw gayud ang malipay sa among matang kinabuhi, Ginoo. In times like this, Lord God, the more na mo nga lig-unon ang among mga pagtuo, Ginoo. Lord, i-bless nimo matao sa Ginoo ang tanan, Lord, nga mga tawhan nimo, Ginoo, Lord, ang mga pag-ampo nga imong i-secure ang matang kinabuhi, Ginoo. Salamat sa tanan, Lord God, and as we go on, Lord God, sa among journey diha kanimo, Lord God, in spite sa aning sitwasyon, Lord, I might pray, Lord God, that you will continue to guide us, give us the wisdom, Lord God, and naggikan diha kanimo, Lord. I-bless nimo every family, Lord God. I-bless nimo every individual, Lord God. And Lord, salamat sa iyong paghahimon sa matay kinabuhi. Salamat sa iyong padayon nga pagtipig sa matay kinabuhi. Salamat sa imong saan. Tanang himaya among ihatag diha kanimo in Jesus' name.